makabuhi imong sit-sit imo kong gipalingi ibuhat ang tanan di man unta kinahanglan ug mga imong palaban wala ko kabalungan o imo man kong giadto dili gayud ko kato nganong gibuhat to bisag kang ngit-ngit sa tala nabalan mo akong ngalan tawag mo gayud ako di man kinahanglan mong guri di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gipalingi ibuhat ang tanan di man unta kinahanglan ug mga imong ipalaban imong gunit di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gipalingi ibuhat ang tanan di man unta kinahanglan ug mga imong ipalaban kang alagaran nasa lagi bayran bisan dili ang ayan napakamatyan mahigong maun ka wala na'y lain pa salamat o Jesus di human mo ang tanan tapos kang alagaran mga sa lagi bayran bisag dili ang ayan kapakamatyan mahigong maun ka wala na'y lain pa salamat o Jesus di human mo ang tanan imong gunit di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gipalingi buhat ang tanan di man unta kinahanglan ug mga imong ipalaban walay katapusan walay katapusan gibuhat mo imong gihuman akong kapakyasan na imong gipasan ipakita mo nga kayarang tanan Maayong gabi sa tanan dalaygon ang Dios nagapadayon ang programa nato sa Jesus is Forever Ministry. Salamat kayo mga kaigsuonan no. Shout out mo diya sa
tanang dapit kung asa man ni naabot mga igsoon ning mao nga programa. Pwede mo maka prayer request gyapon no kay kailangan man sad nato namang good mga problema nato nga dili nato kaya o kailangan nato kauban nga maka-pray, makaampo. Pero kung kaya ra ninyo, sige, pray na lang na siya kay the same power dili man ako ang gamahanan si Jesus. Instrumento lang ko nga gigamit sa Ginoo para nga makabuhat, makasangyaw, maka-Bible study sa inyo, isan sa layo kayo mo, ma-reach out gyapon mo kung naamoy cellphone, naamoy YouTube, naamoy Facebook, no? Natay gina-publish po sa story nato diya sa Facebook nga makaabag pod sa ato, no? Nga siguro dili tanan naka-relate ana, dili tanan nakasabot ana, no? Dili tanan nayuban nga naka-relate. O muna nga dili ta mag-expect nga viral na siya, ano mo viral na siya or mo create na siya kuan kakurat sa kalibutan, dili kuan na siya mga igsoon. Usa lang na siya nga pipila lang siguro ang naka-relate. So now dinhi ang tanan nga mga kaigsunan nako dinhi sa Bukidnon, ang Bima Pastors Association. Salamat sa inyong prayer mga pastors, mga bishop. Dayon dinhi sa Manolo Portits Ministerial Association, kita usab usa ka membro mga igsoon. Ang leader nato dia usa ka bishop pari sa Katoliko. Okay, naka-join gihapon taw nga atong trabaho mao ang kanang rehabilitation community rehabilitation program sa mga katong natukhang, no? Nagatudlo ta dunay 15 modules nga ginatudlo nato sa milabay nga mga panahon pa kay Duterte. So manang nakauban ako ang ministerial sa Manolo Portits. Kita usab ang leader o chairman sa Northern Bukidnon Interchurch Fellowship dinhi gihapon sa Northern Bukidnon. Sa Northern Bukidnon Interchurch Fellowship, wala pa nakuha sa ato, no, ang leadership. Kita pagyapon ang nagdumala aduna tay every third gatherings nato sa intercessors, every third Saturday sa bulan, no, naga-schedule kami matag simbahan. So sa pagkakaron Bukidnon ra gyud mi nga side tungod kay wala may mga invitation pod nga matumi dito nya saka close pod sa among schedules manang amo sang bana-banaon kay sako lang daghan kay invitation sa pagkakaron ngano tungod kay ang ato usab usa ka pastors naapod siya kanang Reform Batang Mindanao, Pastor Mark Waminal. So ang trabaho pod matug prisuhan, tanan mga prisuhan nga accredited sila mato dito magwali, mag-share sa blessings. So daghan ang mga trabaho unya karon na napoy ICM, International Care Ministries, nga nipasok na sad siya para nga moabag ni mutabang sa matag ministries. Kita gyapon nag-cater first atong last May, karon nga May nag-cater ta. Salamat sa Ginoo. Dayon naapod ang CMC. Ang CMC is magsangyaw ra gyud na sila sa matag barangay, no, international gyapon ang CMC na busy gyud mga igsoon, no, nga manang kailangan lang nato i-schedule ang atong panahon ug atong oras para atong mahimo ug mabuhat ang atong trabaho. Ug salamat sa CBC nagpadayon kita nga matinud-anon ni ani tungod kay dili man lagi nato kaya inisyatibo naman ni daghan kay kog mga pastors nga giingnan nga magwali ta, pero pipila lamang nakasabot sa akong nasabtan. Nga naman tungod di nato ma-reach out, di nato mabutangan og simbahan matag barangay, dili nimo kaya na, no, di nimo na kaya, di nimo sila ma-Bible studyhan every barangay. Ngano limitado ra kaayo ang imong kaugalingon ug imong kusog. Kailangan ka og puwersa. Kailangan ka og kining-kining nga puwersa sa TV station, kining nga puwersa sa radio, kana nga puwersa sa kining social media o sa YouTube. Kailangan ka na nga naman tungod kay
ang imong mga kuan, parinti nga nag-abroad or asa sila, ang gusto nimo silang ma-reach out. Dili nimo ma-reach out nga naman tungod kay pila lang mo kalugas, gamay rata. Muna karon mga igsoon, no? Karon direct na ta sa ato nga pagtuon ay nakahinumdum ko sa akong amigo ang jag nag-request og prayer pod para sa business og sa kining pagpangalaga diya sa Ginoo. So unya magpreta para sa jag commercial, dayon magpray pod ta sa akong mga classmates sa 90% School of Ministries nga nagpagamit gihapon ang uban diya sa Ginoo og nangapangalagad diya sa Ginoo. Now karon tungtunan mga igsoon kining sa paanan ni Jesus, sa paanan ni Jesus, and Luke chapter 10, 38 to 40, unsa kaha ang atong makatuunan ani, no? Naka atong miagi ang pinakamahalagang utos nga mao nga labaw sa tanang material na bagay, si Jesus mo nakasentro sa lahat ng mga material na bagay. Nakasentro sa Jesus. Karon kini na pud ang life sa pag-serve ni Marta ug ni Maria, no? Mao ni siya karon atong basahon. Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kaniyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. 41. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kaniya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kaniya. Okay? So atong nadunggan mga igsoon, no, sa Tagalog, o dili siguro tanan ang nakasabot ni ana. Dili gihapon, no, di gihapon nato pwede nga nakasabot na mo. Dili. Nakita nato dinhi nga adunay duha ka magsuon. How they serve God. Yun sa nila pag-serve ang Ginoo. No? Ang isa, nag-serve siya sa Ginoo through listening. Dayon ang isa, nag-serve siya sa Ginoo through preparing something. Walay sayop ana, walay sipiat ana, nalay i-correct. Nalang siya i-correct mga igsoon, kay daghan pud kaayo na karon sa simbahan nga i-correct nato. Dinhi, nagingon dinhi mga igsoon, bago tayo magsimula, gamitin nating sandali ang ating imahinasyon. Isipin natin ang isang bilog o pie na kumakatawan ng ating 24 oras. Ano sa man siya? Relo ni siya nga wall clock, siguro kay dako. 24 oras sa isang araw. Hatiin natin ito, naisip natin ito sa isip natin ayon sa mga ginagawa natin. Okay, ilang oras ang sa pagtulog? Ilang oras ang sa pagtulog? Ilang oras sa trabaho at pagtitinda? Ilang oras sa trabaho or pagnegosyo? Ilang oras ang pagluluto sa gawaing bahay? Pagluluto o anumang gawaing bahay.
Sa pag-asikaso ng pamilya, ilang oras? Sa panonood ng TV, ilang oras? Sa panonood ng iyong cellphone, ilang oras? Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili, saan napupunta ang pinakamahalagang bahagi o pinakamalaking bahagi ng oras natin? At ang pinaka-importante, gaano kalaki ang inilaan nating oras para sa Panginoon? Salamat sa pagiging tapat. So nagtubag na ka, ang tubag nimo, nasabtan nimo, nasa cellphone daghan kag time. Or sa TV daghan kag time. Pero sa kay Jesus, gamay ra kag time, may na lang nay gamay. Abala tayo sa napakaraming bagay, trabaho, responsibilidad, at mga alalahanin minsan ang oras para sa Panginoon ay siyang nahuhuli o nawawala pa sa ating schedule. Sisilipin natin ngayon kung paano tinuturuan ni Jesus ang magkapatid, sina Marta at Maria, tungkol sa pagpili ng mas mabuting bahagi. Ang kwentong ito ay nangyari nang bumisita si Jesus sa tahanan ng magkapatid na si Marta at si Maria. Makikita natin dito ang dalawang magkaibang paraan sa pagtanggap kang Jesus. Magkaibang paraan sa pagtanggap kang Jesus. Dili sayop ang gibuhat ni Marta. Dili siya sayop. Paraan na siya, pamaagi. Buksan natin ang ating mga Biblia. According sa atong nabasa ganina, mga igsoon. So sa tagpong ito, nakikita natin si Marta na abala sa paghahanda at paglilingkod, habang si Maria naman ay piniling umupo sa paanan ni Jesus upang makinig paanan sa tiilan ni Jesus. Dito milingkod si Maria sa tiilan ni Jesus. Okay? So walay lingkuranan siguro dito, kay dito man siya sa tiilan. So nagpakita lang siya og kanang pagpaubos sa iyang kaugalingon nga ang master or ang teacher mas taas kaysa kining kuan, kaysa estudyante. No? So unsa man na siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og naminaw sa iyang teacher. Nang magreklamo si Marta, hindi kinundina ni Jesus ang kaniyang paglilingkod. Ngunit itinutuwid niya ang kaniyang prioridad. Ipinaalala niya sa gitna ng kaabalahan, may isang bagay na higit na mahalaga, ang pakikinig sa kaniya. Panahon sa mga Bible study, nakay bisita, biyaan mo ang Bible study, kay nakay bisita, sayop. Ipapaabot ang imong bisita kay naapay Bible study nimo. Siguro dili ikaw ang magwawali or mo share sa pulong. Munang moingon ka okay ra. Dili. Kamong tanan importante diha. Kung naa man kay bisita sa imong balay, unya naa na kay na-schedule sa church prayer meeting, na kay bisita, unsa may imong buhaton? Unsa may imong buhaton sa imong bisita? Imo ba siyang biyaan? Kay maato kag prayer meeting, maato kag simba, sultihi ang imong bisita nga manimba sa ta. Dad-a sa simbahan ang imong bisita. Dili kay ang imong bisita mo yung nagdala sa imo nga dili ka makasimba. Nausayop ba akong gisulti? Daghan kaayo ani nagbuhat. Gamay lang hilanat, gamay lang sakit, gamay lang gibati. Wala na mo ato simbahan. Di ba ang simbahan is hospital? Hospital man ka ang simbahan. Dili man ang imong balay mo hospital. Ang simbahan, panahon, isa ra man gani ang gipangayo sa Ginoo nga oras.
Ano panahon, isa ra ka adlaw. Pero giabot ang bisita nimo anang adlaw nga gibalaan dapat nimo kanang adlaw, wala ka mosimba tungod sa imong bisita. Ano, dili man ka ma-judge ana nga kuan pero permanente na gani nimo buhato na. Ana ang yawa magpadala na lag bisita sa imo permi para di na ka mosimba. So iprioridad nato mga igsoon kung unsay dapat natong iprioridad. Daghan kaayo. Naapoy uban mga igsoon nga manglili pa sa simbahan. Lilion dito kung ang iyang idol niya wala makasimba, anay mulahos lang siya simbaha, kaning di na siya mosimba. Nga naman tungod kay iyang ginaidolo ang usa ka tao dili si Jesus ang ginaidolo. Dapat ang idolo nato si Jesus dili ang tao. Kailangan nato na siyang tunan. Kailangan nato nang makatunan. Dili kay nabasi ang atong pag-alagad tungod kay naa si sister, naa si brother, ay si pastor, naa si pastor. Ay wala si pastor, di na ta mo simba kay wala si pastor. Dili man si pastor ang inyong gisimba sa simbahan. Ang gisimba nato sa Jesus. Nagyapon mo'y mahimo dito sa simbahan. Sure ko, mga bata pa mo, dili pa mo kabalo sa program. Ala, simbahan na lang ninyo, magdaig na lang mo dito. Pagkahuman, opening prayer, magdaig, dayon, pamauli na dayon mo, closing prayer. No? Hindi man mo kabalugwali. Pero kabalo mo daig, napay uban mga igsoon ang priorities, pag-abot simbahan. Di gid halos makapataas ang mga kamot. Bugat kayo ang kamot ipataas. Ang tinuod nga pagsimba, pagpataas man sa kamot, surrender nga to sa Ginoo. Ang sa may sign sa pag-surrender di ay o paubos ang kamot. Walay function ang kamot. Di ba? Sa diha nga mo surrender, ipataas ang imong kamot. No? So masabtan nato na mga igsoon kay daghan kaayo nga dapat i-correct sa atong pagsimba diha sa Ginoo. Now, para yun ta. Madalas ay nauubos ang ating oras sa trabaho, alalahanin o mga bagay na hindi nagbigay ng kapaki-nabangan. Hindi sinasabi ni Jesus na masama ang magtrabaho. Hindi sinasabi ni Jesus na masama ang ginagawa ni Marta. Hindi niya sinasabi. Hindi ito dapat maging dahilan para mawalan tayo ng oras sa Kanya. Maging dahilan. Para mawalan tayo ng oras sa Kanya. Adunay duha ka pangutana dinhi. Kaya kamoray tubag ani Sa ating araw-araw na buhay, madalas ba tayong nabalisa at abala tulad ni Marta? Ano ang karaniwang dahilan nito? Ikaw ray mo tubag ana. Ikaw ray mag-realize ana sa imong kaugalingon. Balikon ako. Sa ating araw-araw na buhay, madalas ba tayong nabalisa at abala tulad ni Marta? Ano ang karaniwang dahilan nito? Ikadua, anong konkretong hakbang ang maaari nating simulan upang mas maging intentional o sadya ang ating paglalaan ng oras para kay Jesus? Okay, conclude na ako ni sa usa ka quotation, mga igsoon nga nagingon. You can't be somebody else. You cannot be somebody else. And nobody else can be you. You cannot be somebody else, and nobody else can be you. Kung ako inyong pangutanon, maayo ba mawali si pastor? Kana si Bishop po yung maayo ba na siya mawali? Mayngan gud ko sa inyo, di ko maayo mawali. Musulti lang ko sa pulong sa Ginoo. Okay? Dapat si Pastor Wing kuan kanang parihan ni kuan. Parihan ni kanang magwawali bitaw nga kuan.
Dili. Si Pastor Wing is si Pastor Wing. Dili siya pariha ni Billy Graham, Maurice Rollo, dili siya pariha. Kaya ang akong gasa, o ang ilang gasa, mao ilang gasa. Okay? So, now, nakita nato ang gasa mismo ni Martha, mao ang pag-serve sa mga butang para sa Panginoon. Kay ang Panginoon is, anang a time, gutom, giuhaw, para masudlan ang iyang tiyan, maserve niya nga, para si Jesus mulakaw nga busog. No? Ug dili po nato pwede nga, oy Maria, ikaw na pod. Oh, pwede sila magbaylo-baylo, pwede silang baylo-baylo. Pero sa atong orasa, dapat nag-prepare na daan si Martha para makapaminaw siya. Or else after nag-share si Jesus Christ sa mensahe, si aya dayon si Martha, pwede siyang tabangan ni Maria. Pero adunalay gamay nga interruption ani mga igsoon. No? Nga nahimo na hinoong na-correct diretso si Martha ni Jesus. So sa ato sa mga schedules, right priorities ug naapoy wrong priorities, dapat sa atong mga priorities si Jesus ang nakasentro. Amen? Pag naay Bible study, naay pagsimba, unahan ninyo ang pagsimba, unahan ninyo si Jesus, unahan ninyo. Dadaan niyo ang bisita sa simbahan, kay timing nga maadto ka sa simbahan, nag-abot siya, timing nga inyo silang masiran sa mensahe sa Ginoo. Dili kay niabot siya, and then ay di na ta maadtog prayer meeting, di na ta maadto og simba kay natay bisita. Sayop. Wala mo kabalo kung unsa kinsa to ang bisitaha ang gipadala. Iya ba to sa Ginoo, iya ba to siya? So dalagon ng Ginoo mga igsoon, tanan nga panagdawat kay Jesus gignog maluluwas. Sige dawatan ninyo sa Jesus. Kamong nagduha-duha la, ibalik ko pray kini nga sinner's prayer nga akong itudlo sa inyo. Sige sabat, amahan nga Dios, sa ngalan si mga anak nga si Jesus, nagapangayo ko pasaylo sa akong tanan nga kalapasan, gikan sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Ginoong Hesus, akong gisugid karon sa akong baba, nga ikaw Ginoo ug mutuo ako sa kinasingkasing gayud, nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay, sumala sa imong pulong sa Roma 19, og ako maluwas Ginoo. Salamat sa kaluwasan nga akong nabatunan karon. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tanang nagsakit, tanang nagbalatian, di gyud na kuan, ako lang mismo. Aduna may nagpa-check up gyapon ko kay adunay nang burot sa akong dagway. Dayon giprihan naman giprihan na ni sa mga alagad si Ginoo. Nagpatabang kog pray kay ako ba yung dagway may atubang sa Bible study. No, lisod kayo nga di na makita imong mata. So mo na nga nagpa-pray ko, and then nagpa-advise po ko sa doktor, and then salamat kayo sa Ginoo kay nibalik sa normal akong dagway. Kay mura siya og hangin nga dungas nga ning kuan mawrag natagbo na ako permig motor. So karon salamat sa Ginoo naayon ako. So ikaw sad karon nga naisakit na balatian, magampo ko sa imong kayon. Amahan nga Dios, salamat kayo sa tanan nagsakit, nagbalatian karon naa silang balay sa ospital nga nakasunod nining mga programa, dili man tanan nga naay kaning kuan, wifi or parasat unsa na diha nga cable. But Lord, thank you nga maabot sila ug naaman sila social media karon nagasunod. Thank you Lord nga mamaayo sila Ginoo, mamaayo ka sa tanan nimong sakit, balatian Lord, pasayloa sila sa ilang sala ug ikapa ug milagrohi ang ilang lawas. Dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. So dalaygon ang Ginoo. Wa natay panahon mga igsoon, maayong gabi sa tanan.